What is up mga kabayan, panibagong araw, panibagong buhay na naman ang ating tatahakin ngayon. By the way, ako nga pala si Pat or Patrick, isang taon at 3 buwan na akong OFW dito sa Taiwan. Trabaho ko nga pala dito sa Taiwan na isa akong factory worker. By the way, ngayong araw nga pala wala kaming trabaho, kasalukuyan kasi akong nasa bakasyon pa. SKL ko lang simula kasi nung February 8 hanggang February 19 yung wala kaming pasok. Dahil nga dito sa Taiwan ay kasalukuyang holiday at Chinese New Year. Bali dito nga pala this oras na ako nagising. Sinusulit ko lang kasi yung pagkakataon na walang pasok para makatulog ng mahaba-haba. Kapag kasi meron na kaming pasok, sobrang aga na nagigising para mag-prepare para pumasok sa trabaho. Wala naman akong ganap ngayong araw. Gusto ko lang i-share kasi yung routine ko dito sa Taiwan kapag walang pasok. Tapos kung magilamos dito, natanong ko yung mga boss sa ibaba, may gaganapin na namang paypayan. Bali yung paypayan nga pala na tinatawag sa kanila ay yung parang culture nila. Nagsasagawa ata sila ng ritual, hindi ko alam. Basta yun na lang yun. Pagtapos ko maghilamos dito ay kumain ako ng lomi. Habang natutulog kasi ako kanina meron ako naririnig na nag-aalok na nagtitinda ng lomi. Kaya nasira na din yung tulog ko. Ayun, napabili na din kasi wala akong makain na almusal. Oo, dito sa Taiwan mga katrabaho namin pwede silang sumideline para magtinda. Side hustle na rin ba? Kilala kasi tayo ng mga Pilipino na madiskarte, gagawa ng paraan para kumita. Pagtapos ko ang kumain nagkape lang ako dito sa may bandang bintana. Wala lang, maganda kasi yung view dito at tamang bilang lang ng mga sasakyan na dumadaan habang nagkakape. Joke lang. Sobrang aliwalas din kasi ng panahon. Kung gaano naman kaaliwalas ng panahon, yun naman yung kabaligtaran na nakakatamad. At ito lang kasi yung routine ko dito sa Taiwan kapag walang pasok. Kapag walang pasok, kundi magsiselfon ng buong maghapon, maghihiga lang sa bed. Tapos darating na naman yung gabi, tutulog na naman. Nabukasan pag walang pasok, gano'n na naman yung magiging routine ko. Pero dito sa Taiwan, kapag wala kang pasok, kung gusto mong maglibang-libang, marami namang pwedeng pasyalan at puntahan dito. Tulad ko, pagtapos kong mag-almusal at magkape, bumaba ako. Kasi kung mahihiga ako, mamamagnet na naman yung katawan ko ng buong maghapon. Kaya nga bumaba ako para pumunta sa parking para maglinis na lang ako ng motor ko. Para maging productive naman ngayong araw ko. Dito nga pala sa Taiwan sa isang taon na 3 buwan ko na pagtatrabaho dito, hindi ko pa talaga naranasan yung malungkot at mahomesick ng todo-todo. Nasa sayo naman kasi yung kung paano lilibangin yung sarili mo. Pag wala kang pasok, pwede ka nang pumasyal kahit saan mo gusto. Kasi katulad nga sinabi ko, maraming lugar na pwede mong puntahan at pasyalan dito. Kung anong meron dyan sa Pinas, meron din naman dito. Yung iba nga ginagawang libangan yung pambababae. Share ko nga lang pala mga kabayan kung may balak mag-abroad ang mga Mr. at Mrs. nyo. SKL ko nga lang pala base sa mga experience ko, sa mga nakakasama ko at nakikita ko na Taiwan is the most dangerous country for married person. Dahil dito sa Taiwan, uso ang kabit-kabit langang relationship pagdating sa mga asa-asawa. Kaya mahirap na. Hintayin nyo na mabuti yung mga asa-asawa ninyo. Dahil baka sa susunod kayo na yung mapanood ko sa ibang episode ng RTIA Tulpo. Lagi pa naman ako nanonood noon. Nagbibiro ako pero totoo yun. Kasi base sa experience ko, yung ibang mga tao kahit may mga asawa na sa Pinas, dito 3, 4 pa yung mga asawa nila. Akala ninyo porket nagpapadala ng pera yung mga asawa nyo, mabubuti na sila. Hindi nyo alam, meron na palang ibang tinatrabaho dito. Hindi, joke lang pero totoo kasi yun. Malay mo, yung asawa mo isa na sa mga alam mo na yung pinupunto ko. Alam nyo ba mga kabayan dito sa Taiwan, porket hindi nyo nakikita at nahuli yung mga asawa nyo na may kachat na mga iba sa kanilang mga messenger at Facebook. Dito sa Taiwan meron silang ginagamit na apps. Kasi yung gamit namin, to i-reveal ko na yung line apps na tinatawag. Maaaring dun kasi sila nag-uusap. O diba kinakabahan ka na kung meron kang asawa dito sa Taiwan. Dito kasi sa Taiwan, baka yung asawa mo, asawa na din ng kaibigan mo. O teka, ayoko na magkwento baka kasi sobrang kinakabahan ka na. Basta, ito lang maipapayo ko sa mga merong asawa dito sa Taiwan. Tayo nyo na lang ng maayos yung mga asa-asawa ninyo. Baka kasi kayo na yung mapanood ko sa RTIA Tulpo. O paano mga kabayan, hanggang dito na lang itong video na to. Meron ka mang asawa dito, pisahan mo na nakumprontahin siya kung meron siyang kinakasawa dito. Tingnan mo na lahat ng mga social media accounts niya. At higit sa lahat, umpisahan mo nang i-stalk yung line apps na ginagamit niya dito sa Taiwan. Alam mo ba kung anong itsura nun? Color green lang siya na meron nakasulat na line. Kaya ano pang hinihintay mo kabayan? Kumprontahin mo na. Siya nga pala, maraming salamat po sa pagsama ninyo. Kung napasaya ka ng video na to, baka pwede namang i-share mo para malaman din ng ibang kababayan natin. Baka meron ng kinakasama yung mga asawa nila dito. Ayun lang mga kabayan, maraming salamat. God bless.